Is working in Thailand really worth it? Or is it better to just stay in the Philippines? That's probably one of the biggest questions every Filipino teacher would ask before deciding to work abroad. People only see the monthly salary, but they don't see the monthly expenses. What if I told you that earning 30,000 a month here in Thailand could actually give you more savings and a better quality of life than earning the same amount back home? First is the house rent. One thing I really appreciate here in Thailand is that surprisingly, apartments here are very affordable, especially if you are assigned in a province. Personally, I pay 3,000 per month. At first, akala ko room lang siya. But surprisingly, it's a whole house pala. Sa 3,000 mo, whole house na yung rerentahan mo. Yun talagang hindi lang siya room, kundi meron ka ng salas, bedroom, kitchen, at may parking area pa. So, sulit na sulit kasi sa atin back in the Philippines, yung 3,000 parang room lang talaga siya. And kung gusto mong mag-rent ng house talaga, it's about 5,000 or more yung babayaran mo monthly. And meron ng bed, meron ng cabinet, meron ng fan, air condition, refrigerator, at saka shower heater, meron din. And mag-a-add ka na lang ng maybe your heater para sa coffee mo, rice cooker, lutuan ng ulam, and table and chair para katulad ng ganito. Especially pag na-assign ka sa province. Don't get me wrong kasi itong mga sinishare ko sa inyo is pawang personal experiences ko lang po. Hindi ko naman alam kung ano din yung mga experiences ng kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng Thailand. Well, siguro nga mas mataas yung house rent pag nasa city ka dito sa Thailand, but one thing is for sure, mas mahal pa din sa atin sa Pilipinas. So, pagdating sa house rent, Thailand would definitely give you more value of your money. Number 2, electric and water bill. Sobrang nagulat naman ako sa part na to kasi nga back in the Philippines, yung electric bill ko monthly, especially kung nagpapa-aircon ka din talaga, aabot talaga siya ng mga 1,500 to 2,000 pesos yung nababayaran ko sa kuryente, whereas dito naman, wala akong kabang magpa-aircon kasi nga yung electric bill ko dito, so far yung maximum na nabayaran ko is like about 900 lang. Yes, that's true. Sobrang init pa naman dito sa Thailand kaya napapa-aircon talaga tayo, but hindi talaga lumalagpas ng 1,000 yung electric bill na nababayaran ko monthly. And that's legit. May ipapakita ko sa inyo na electric bill ko na sinend sa akin ng may-ari ng bahay. But don't get me wrong ha, kasi kung marami ka din talagang ginagamit na mga appliances, tataas talaga yung electricity or electric consumption mo. Pero hindi ganun kataas like what we have in the Philippines. Sobrang napaka-expensive ng kuryente sa Pilipinas. Now, about naman sa water bill, ito yung pinaka na-amaze ako. Kasi nga, back in the Philippines, magbabayad ka talaga ng about like 200 for the water, kahit naman walang tao sa bahay mo for the whole month, kasi yun yung minimum na babayaran mo. But here in Thailand, it's different. Kasi nga naman, yung nababayaran ko monthly for my water bill is only about 60, 70 to 80. Yun lang talaga yung nababayaran natin. Kahit na everyday naman tayong gumagamit ng water. So, napaka low yung cost of living dito, especially sa electric and water bill. So, for my electric and water bill, I usually spend about like 800 to 1,000 Thai baht for that monthly. So, kasi meron ding laundry kasi dito, but we are only paying 100 per month for that. So, kung magkaka-bill man ako ng about 1,000, sa totoo lang, yung 100 doon is for the laundry pa. So far, hindi pa ako lumagpas ng 1,000 for my electricity and water bill. So, legit talaga yung very low na cost of living dito sa Thailand. And I'm very thankful about that.
So for me, mas manageable talaga yung utilities like electricity and water bill dito sa Thailand. Napakamura compared sa atin sa Pilipinas. Now, number 3, let's talk about everyone's favorite topic, yung food. So yung food naman depende sa'yo yon kung gaano ka kalakas kumain. But anyway, yung food dito is mura lang din. Nakakabili kami dito ng 5 kilos na rice for only 138. So magkano yon per kilo? Nasa 28 to 30 per kilo. And 100% jasmine rice pa yon. Whereas sa atin sa Pilipinas, magkano na ba yung kilo ng bigas? Per kilo siguro ngayon, nasa 50 or maybe 40 something. Hindi ko na alam. Wala na tayong update sa Philippines ngayon kung magkano na yung rice per kilo. And sa food naman, I mean sa ulam, like sa meat, pork, chicken, napakaano lang talaga, napakamura lang talaga dito per kilo. Believe it or not, nagbabudget lang ako ng 500 per week. Kaya na yon, especially pag nagluluto ka lang. Pero kung palagi ka naman din kumakain sa labas, yon medyo tataas talaga expenses mo. Pero don't get me wrong, again, this is just my personal experience. And since medyo bago pa lang tayo dito, 1 year pa lang ako dito sa Thailand, and nung mga araw na medyo bago pa lang talaga tayo, masyadong budget kasi meron din tayong mga monthly na binabayaran pa sa Pilipinas. So kaya nakaya ko naman yun, yung 500 per week. So in a month, that is 2,000 para sa pagkain. So kaya naman dito sa Thailand. Kasi makakabili ka naman ng mga karne, ng chicken, for only yung 100 mo, sa totoo lang, makakabili ka na yan ng karne. So, masarap na ulam mo dyan. So, personally, as a teacher here in Thailand, yung expenses ko for food, monthly expenses ko for food, is kaya na talaga yung 2,000 to maybe 3,000 a month. Kasi hindi naman ako mahilig like kumain sa labas or magkape sa labas, like yung level ng mga Starbucks talaga, Cafe Amazon. So, hindi naman ako mahilig dyan. Maybe kung mahilig ka din talagang kumain sa labas, order, ganyan, medyo mas tataas pa talaga. Whereas, yung in the Philippines, yung 5,000 siguro, kukulangin pa yan sa isang month. So, depende din talaga sa iyo. But, the one thing is for sure, mas ano pa rin talaga dito sa Thailand. Mas mura and mas makakatipid ka talaga. Number 4 is yung sa transportation. So, the good thing is, nakabili kami dito ng motor for only 6,000 Thai baht. So, we owned a motorcycle na dito for, it's second hand, pero okay na din yun kasi mahirap talaga dito kasi wala silang like Grab dito sa province kung saan tayo na-assign. Wala sila ditong mga namamasada. Hindi uso yan dito sa province. So, kaya kinailangan namin bumili talaga ng motor. And the good thing is that dalawa pa kami ng ate ko yung gumagamit ng motor. So, imagine, yung expense lang namin sa motor is yung gasolina lang, which is ngayon nasa I think 40 per liter or 38 ba yun? Basta yung maximum na tinaas lang during the global crisis, pumalo ng 42, 43 per liter. Eh ngayon naman parang bumalik na bahagya. Dati-rate it's 30 lang talaga yung per liter. Ngayon, nasa maybe 40 per liter. So, sa isang week, nagpapagas kami ng full tank. So, full tank naman na siya ng pagpalagay nating 100. So, sa isang buwan, merong 4 na week. So, that is kung 100 per week. Kasi pinapa-full tank namin yun per week. So, that's 400. Pero hindi naman yun exactly 100 lang talaga per week. So, pagpalagay natin 500, yung sa fuel lang ng motorsiklo. And meron tayong other daily expenses na sa hygiene. For example, yung toiletries, yung shampoo, sabon na pangligo at panglaba. Yung sa mga daily expenses na, I mean, other expenses naman na ganyan is
monthly, nagsuspend lang ako ng about 1,000 siguro. Kasi hindi naman ako ma-skincare masyado. Siguro kung may skincare ka na mahal din talaga. So, medyo mas tataas pa yung yung expenses mo for that monthly. Okay? But, all in all, siguro nasa 1,500 lang to 2,000 maybe sa fuel at saka kasi transportation everyday yon, and yung mga other expenses like yun, yung mga sinabi ko, sabon, mga lotion, ganyan. So, pagpalagay natin 2,000 a month. So, to give you a breakdown, all in all, sa 30,000 na sahod mo, meron kang house rent na 3,000 per month. Tapos, electric and water bill, kasama pa yung laundry. For me, personally, nasa 1,000 lang din yan. And next is fuel, transportation, and yung other expenses ko, like for my skincare ba dyan, or yung mga sabon, shampoo, lotion, kung ano-ano pa, nasa 2,000 lang yung ko dyan. And good na yan may pasobra na yan. And then for the for the food, nasa 2,000 to 3,000. Ipagpalagay na lang natin 3,000 para yung kain talaga na walang pagtitipid, or kasi hindi kasi din ako makain sa labas or kung ano-ano mang order dyan. So, yun yung expenses natin for a month, and ang total nun is nasa 9,000. So, sa 30,000 mo minus 9,000, or i-close na lang natin to 10,000. Pagpalagay natin, yung expenses ko is 10,000. So, meron pa akong natitirang 20,000. So, meron ka na niyang pampadala sa Pilipinas, pambayad ng utang, kung meron pang mga natitirang utang. Syempre naman, bilang abroad, hindi naman lahat walang utang sa Pilipinas, kasi sometimes we need talaga to borrow some money pang simula dito sa abroad. So, yung first 3 years siguro ng mga nag-a-abroad, depende na sa salary kung saan country ka, but here in Thailand, I can say na maybe 1 to 2 years makaka-recover ka naman na sa yung mga expenses mo or yung mga need mong bayaran sa Pilipinas. Okay? So, kung may 20,000 ka pa, yung 20,000 na yan, convert mo to peso, kasi nasa siguro yan, nasa 35,000 pesos. So, kung magbibigay ka sa parents mo, papadala ka, tapos yung iba pambayad ng utang, meron ka din talagang savings na matitira sa iyo. Kaya nga, yung mga teachers dito sa Thailand, most of the time, pag may talaga, nagta-travel din. Kasi maraming tourist spots dito sa Thailand. Ang laki ng Thailand, ang daming turista na nagpupunta dito. So, syempre naman, weekend. So, yung work and life balance na gagawa namin dito, kung pagpalagay natin yung 30,000 yung sahod mo dito sa Thailand, compare mo sa 30,000 din na sahod mo sa Pilipinas, malaki talaga yung diferensya. Kasi mura yung bilihin dito, yung cost of living dito mura, and then at the same time, yung sa work, hindi ka ganun ka-loaded, hindi ka exhausted at the end of the day. So again, this is just my personal experience. Kasi meron ding mga ibang teachers na iba talaga din yung mga experiences nila. So, this is for me, and so far, so good naman yung trabaho natin dito sa Thailand, and we are doing great. Thank God for that. So, is working in Thailand worth it? For me, yes. Hindi dahil magiging rich ka overnight, hindi rin dahil sobrang laki ng sweldo, kasi hindi naman talaga ganun kalaki compared sa US, China, at kung saan-saan pang countries. But because of the balance, yung mas mababa yung cost of living, mas mababang house rent, reasonable yung utilities, yung electric at saka water bill, and
most importantly, affordable yung pagkain or yung basic needs natin. At higit sa lahat, na-enjoy ko talaga yung work-life balance. Yun bang may time ka pang mag-travel? Kasi nga, we are enjoying here the teach and travel life ng mga foreign teacher dito sa Thailand. Kung pareho lang yung salary ko sa Philippines at dito sa Thailand, personally, I would still prefer living here because I can stretch my money further while enjoying a comfortable lifestyle. But of course, that's just my experience. Iba-iba tayo ng priorities. Some people choose to stay in the Philippines because they want to get closer to their family. And of course, meron din katulad ko na mga tao na naghahanap din ng better opportunities abroad. At walang tama o maling desisyon. Ang importante, piliin mo yung mas magiging financially stable ka at the same time, happy ka din sa life mo. So that's it. If this video helped you, please click like and subscribe to my channel for more videos like this. And you can also watch this video for you to get some insights kung ano-ano nga ba yung dapat gawin at kung ano-ano yung dapat i-prepare for you to get a teaching job abroad. Thank you so much for watching!